Noong Marso 11, 2025, nasaksihan ng buong mundo ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naganap ang pangyayari sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Pauwi na noon si Duterte galing Hong Kong. Sinalubong siya ng mga autoridad na may dalang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Hindi inaasahan ang pag-aresto. Ikinagulat ito ng buong Pilipinas at maging ng ibang bansa. Si Duterte, na kilala sa kanyang matigas at malakas ang loob, nagkaroon ng tensyon sa pagitan niya at ng mga autoridad. Siya ay inilipat sa Netherlands upang harapin ang mga kasong crimes against humanity. Upang maunawaan ang bigat ng mga kaso ng ICC, kailangan nating balikan ang kontrobersyal na digmaan kontra droga ni Duterte. Ang kampanyang ito, na inilunsad noong siya ay nahalal noong 2016, ay kinitaan ng kalupitan at pagbalewala sa karapatang pantao. Nakakapangilabot ang prangka na pananalita ni Duterte. Nangako siyang lilinisin ang Pilipinas mula sa mga adik sa droga sa anumang paraan. Ang mga salita ni Duterte ay nagresulta sa malawakang karahasan sa buong bansa. Ang mga pulis at vigilante groups na kadalasang walang takot na gumaganti ay tinarget ang mga pinaghinalaang gumagamit at nagtutulak ng droga. Libo-libo ang napatay sa mga extrajudicial killings. Brutal ang mga pamamaraan kung saan ang mga bangkay ay madalas na natatagpuan sa mga kalye o daluyan ng tubig. Ang mga biktima ay karamihan ay mula sa mga mahihirap na komunidad. Kinondena ng mga human rights groups ang mga pagpatay. Inakusahan nila si Duterte ng pag-udyok ng karahasan at paggawa ng crimes against humanity. Nanatili si Duterte na matigas ang paninindigan. Ipinagtanggol niya ang kanyang mga pamamaraan bilang kinakailangan upang labanan ang epidemya ng droga. Inihambing pa niya ang kanyang kampanya sa genocide ni Hitler, na nagpapakita ng kahandaan na pumatay ng milyon-milyong adik. Ang kanyang mga salita at kilos ay umani ng pandaigdigang pagkondena. Sinimulan ng ICC ang investigasyon sa mga pagpatay. Ang investigasyon ng ICC, na inilunsad noong 2018, ay nagtapos sa isang warrant of arrest para kay Duterte. Siya ay kinasuhan ng crimes against humanity. Ang mga kaso ay nag-ugat sa kanyang papel sa digmaan kontra droga. Sinasabi ng ICC na ang mga patakaran at retorika ni Duterte ay nagudyok at humikayat sa malawakan at sistematikong pag-atake laban sa mga sibilyan. Kasunod ng kanyang pag-aresto, humarap si Duterte sa ICC sa pamamagitan ng video link. Kinumpirma niya ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang legal team na pinangunahan ni Salvador Medialdea ay agad na kinuwestiyon ang jurisdiksyon ng korte. Inaangkin nila na si Duterte bilang isang dating pangulo ay may immunity. Iginiit din nila na ang pag-aresto ng ICC ay isang paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Ibinasura ng ICC ang mga argumentong ito. Nakatakda ang isang pre-trial hearing sa Setyembre 23, 2025. Ang hearing na ito ang magpapasya kung itutuloy ang kaso sa isang ganap na paglilitis. Kung mapatunayang nagkasala, maaring makulong si Duterte ng habang buhay. Bahagi 4 pagbabago ng politika ang daan tungo sa pag-aresto. Ang pag-aresto kay Duterte ay maaring may ugnay sa bahagi sa pagbabago ng politika sa Pilipinas. Noong 2009, sa kasagsagan ng investigasyon ng ICC, inalis ni Duterte ang Pilipinas sa korte. Ang hakbang na ito ay tiningnan bilang isang pagtatangka na protektahan ang kanyang sarili mula sa pag-uusig. Gayunpaman, ang kahalili ni Duterte, si Ferdinand Marcos Jr., ay may ibang paninindigan. Si Marcos, na umupo sa pwesto noong 2022, ay naging critical sa digmaan kontra droga ni Duterte. Ang pagbabagong ito sa patakaran ay malamang na dulot ng ilang mga kadahilanan. Maaring nais ni Marcos na ilayo ang kanyang sarili mula sa kontrobersya na nakapalibibot kay Duterte. Maari rin niyang tinatangkang pagbuthin ang pandaigdigang reputasyon ng Pilipinas. Ano man ang kanyang mga motibasyon, Bahagi 5, hustisya sa isang sangandaan, mga implikasyon at reaksyon. Ang pag-aresto kay Rodrigo Duterte ay isang mahalagang sandali para sa pandaigdigang hustisya. Ito ang unang pagkataon na isang dating pangulo ng isang bansa sa Asia ang inaresto ng ICC. Ang kaso ay malapit na binabantayan ng mga human rights groups, mga legal scholars at mga pinuno ng mundo. Magkakaiba ang mga reaksyon sa pag-aresto.
Pinuri ng mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao ang desisyon ng ICC. Nakikita nila ito bilang isang tagumpay para sa pananagutan at isang hakbang tungo sa pagtatapos ng impunity para sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Sa kabilang banda, kinondena ng mga taga-suporta ni Duterte ang pag-aresto. Tinitingnan nila ito bilang isang pag-atakeng may motibong pampulitika na pinasimulan ng kanluran. Ang paglilitis kay Rodrigo Duterte, kung ito ay matutuloy, ay malamang na magiging mahaba at komplikado. Magbubukas ito ng mahalagang tanong tungkol sa soberanya, hustisya at ang batas. Anuman ang maging resulta, ang kaso ay nakagawa ng isang president. Nagpadala ito ng mensahe na kahit ang pinakamapangyarihang mga pinuno ay hindi higit sa batas. Ang mundo ay nag-aabang upang makita kung mananaig ang hustisya. Huwag mag-atubiling sumuporta sa channel na ito. Mag-like, share, at subscribe para laging updated. Mag-iwan ng comment para sa susunod na talakayan. At sa may kakayahang tumulong sa channel kong ito, dahil hindi pa po tayo monetize at nangangailangan po tayo ng isang pro video editor upang mapaganda po natin ang mga video upang maging realistic at akma sa tema ang mga images at effects. Huwag pong mag-atubili sa pag-donate via GCash at 935-543-3948. Ang inyong donation ay magiging daan para mas mapaayos pa po natin ang ating mga videos. Maraming salamat sa pag-unawa.